Magandang araw sa ating lahat. Sa tagpong ito, magkakaroon tayo ng pagbabasa na may pamagat na pagguho o sa Ingles, Things Fall Apart. Isang nobelang Afrika ni Chinua Achebe. Ito'y malayang sali ni Joshua Amiel V. Marasigan. Duwag, tamad, walang pangarap sa buhay, at pabaya sa pamilya ang ilan sa kinamumuhian ni Okonkwo sa kaniyang amang si Onoka. Kinasuklaman niya ang ama dahil sa pagpapabaya nito sa kaniyang pamilya, kaya sinadyang niyang ibahin ang takbo ng kaniyang buhay. Nagsikap siya ng lubusan. Hindi siya nakaramdam ng kapaguran sa pagsasaka, magmula nang ipinahiram siya ng mga pananim na yam, kamote, gabi o ubi, nang dati niyang pinagsilbihang si Wakibi na nakariliwasa at may busilak na kalooban. Iniwasan niya ang mga kasiyahan dahil mas nais niya magtrabaho upang umudlad ang buhay. Naging bantog si Okonkwo sa Omofia at sa mga kanunog na tribo dahil sa kanyang bangi sa pakikitugma at pakikipagmuno. Nagapin niya sa pakikipagsukatan ng lakas at galing ang napakahusay at tanyag na si Amalansi, na kung tawagin ay pusa. Nanguna rin siya sa pag-uwi ng pugot na ulo kapag may digmaan kahit siya ay bata pa lamang sa labanan noon. Nang guminhawa ang buhay, nakapag-asawa si Okonkwo ng 3 at nabigyan siya ng mga ito ng mga anak. Siya ay naging malupit na haligi ng tahanan. Ayaw niya magpakita ng emosyon at kahinaan gaya ng ugali ng isang babae bilang patunay na siya ay isang tunay na lalaki. Ang ina ni Nwoye ang naging unang niyang kabiyak. Siya ay mabuting ina at masunuring asawa. Unang umibig si Okonkwo sa magandang si Ekwefi. Subalit, wala pa siya nung kakayahang magbigay ng dote o dowry. Nang nakipagtaling puso sa iba si Ekwefi, ay nagkaroon siya ng suliranin sa asawa. Tumakas siya at naganlong kay Okonkwo na noon ay may asawa na rin kaya siya ang naging ikalawang asawa nito. Sawin pala si Ekwefi na makapiling ang kanyang naging supling. Tanging si Ezina lamang ang himalang nabuhay sa 10 sanggol na kanyang inuluwal. Dumaan mo na sa matinding pagsubok si Ezina bago nabuhay dahil sa malubhang sakit. Gumaling siya matapos kumonsulta sa mga babaylan at iba pang manggagamot. Hindi pinahahalata ni Okonkwo na malapit ang puso niya sa anak na ito dahil matapang si Ezina at tila lalaking kumilos gaya ng nais niyang anak na si Nwoye. Naging maganda at mabuti ang ugnayan ng mag-inang Ekwefi at Ezina. Si Ojugo, ang ikatlong asawa ni Okonkwo, ang pinakabata sa lahat. Minsan ay nasaktan siya ni Okonkwo dahil nagpabaya ito sa mga anak. Nang makapaslang isa sa anak ng Embainol sa Omofia, ay nakapagsundang magbayad pinsala sila ng binatilyo at dalagita upang maiwasan ang pagdanan ng dugo sa pagitan ng dalawang tribo. Si Okonkwo ang naatas sa mga laga sa binatilyong si Ikemefuna hanggang hindi pa napagpasyahan ng sanggunian ng tribo kung anong gagawin sa kanya. Kinagigiliwan ni Okonkwo si Ikemefuna dahil listo at maliksi ito kaysa sa kanyang panganay na si Nwoye, subalit hindi niya ito ipinakita o ipinarama. Nakikita ni Okonkwo sa panganay niyang si Nwoye ang katangian ng kanyang amang si Onoka, kaya lagi niya ito pinangangaralan dahil pangarap ni Okonkwo na lumaki si Nwoye muunlad, matibay, at malakas upang maitaguyod niya ang kanilang pamilya sa oras na mawala siya. Itinuring na tunay na anak ng nanay ni Nwoye si Ikemefuna at maging si Nwoye ay tinuring din siyang nakatatandang kapatid. Naibsan ang pangungulila ni Ikemefuna sa kanyang mahal na magulang
at kapatid sa mabuting pagtanggap sa kanya ng pamilya. Naturuan ni Ikemefuna ng maraming bagay si Inoue sa nalihim na ikinagagalak na ama niyang si Okonkwo. Hindi na malaya ni Okonkwo na 3 taon na nilang kapiling si Ikemefuna. Isang araw, nagtungo sa kanyang tahanan si Obufi Izudo, ang dating pinakamahusay at pinakamatapang na mandirigma ng tribo. Siya na ang pinakamatanda at iginagalang sa Mofia. Ibinalita nito, igagawad na ang hatong kay Ikemefuna ayon sa sanggunian ng mga burol at mga yomi. Siya ay kikitula ng buhay sa labas ng Mofia bilang pagsunod sa ugalian. Binalaan ni Obufi Izudo si Okonkwo na huwag dungisan ang kanyang mga kamay sa pagpaslang sa kanyang anak. Nadurog ang kanyang puso sa masamang balitang ito, subalit kailangan niya magpakita ng katatagan at katapangan dahil ayon sa iba, ang hindi sasama sa pagsasagawa ng hatol ay mga duwag at ulado ng mga babae. Natunugan ni Inoue ang bulungan ng nakatatanda at ng mga namumuna sa tribo, kaya lubhas siyang nadimlim. Nagdalamhati rin ang kanyang ina, subalit wala silang nagawa. Lingid sa kaalaman ni Ikemefuna, isa sa katuparan na ang hatol sa kanyang buhay nang sinundo siya ng mga bihis na kalalakihan na tila tutungo sa isang mahalagang pagtitipon. Sila ay may mga sukbit na matatalim na gulo. Habang tinatalunton nila ang paglabas ng Mofia, ay ginugulitan ni Ikemefuna ang ina at ang kapatid na babae. Nasasabik siyang makitang muli ang mga ito, subalit habang nagtatagal ay kinakabahan siya at nakakaramdam siya na hindi na sila makikita pang muli. Nagtaka siya na makita niyang lumipat sa hulihang bahagi ng mga naglalakad ang kanyang amang si Okonkwo. Kinabahan din siya kung bakit kakaiba ang kilos ng kanyang kasunod. Nang isasagawa na ang pagkitil kay Ikemefuna, ay ipininit ni Okonkwo ang kanyang mga mata at pagkatapos ay may narinig siyang bumagsak at tinig ng anak na nagsusumbong. Pagbukas ng mata ni Okonkwo ay nakita na lamang niyang tumatakbong palapit sa kanya si Inoue. Hindi malaman ni Okonkwo ang gagawin sa pagkabigla at takot, kaya kinuha niya ang matalim na gulong at tinuluyan ng kinopos ang buhay ng anak sa pangambang isipin ng iba na siya ay duwag at mahina. Hindi siya nakakain at nakatulog ng 2 araw at gabi dahil binagabag siya ng kanyang budhi. Sinarili niya ang matinding kirot sa kanyang puso. 3 araw mula na mapaslang ni Okonkwo si Ikemefuna ay nagpa siyang kumain ng inihanda ni Ikwefi at pagkatapos ay nagtungo sa kaibigan si Obirika. Sa pag-uusap ng magkaibigan, napagsabihan siya ni Obirika na umiwas sana siya sa paglalapit ng hatol kay Ikemefuna dahil hindi na matutuwa ang lupa at ang mga Diyos sa kaniyang pamilya. Muling naging panawahin si Okonkwo ng kaibigang si Obirika sa pamamanahikan para sa kanyang anak na babae si Okweke na 16 na taong gulang at maaari na mag-asawa ayon sa kanilang kaugalian. Napagtuunan ng pansin ni Okonkwo si Madoka, anak rin ni Obirika. Maliksi itong tumalima sa mga iniutos sa kanya. Pinuri niya ito sa kanyang husay at pagkapanalo sa pagkipagluno. Hiniling niyang sana ay katulad ni Madoka ang kanyang anak na si Moye. Samantala, binawian ng buhay ang isa sa mga inagalang sa tribo na si Obufi Izudo. Habang nagbibigay-pugay ang lahat at ang kanyang mga anak na lalaki sa namayapang ama, hindi sinasadyang natamaan ni Okonkwo ang kanyang pungulo, ang isa sa mga anak nito.
Ang pagkamatay ng anak ng kilalang nuno ay isang krimeng laban sa mga Diyos ng lupa. Kailangan lisanin ng nakapatay at ng kanyang pamilya ang tribo sa loob ng 7 taon. Isasagawa ang ritual na paglilinis sa mga tahanan at bakuran ni na Okonkwo. Sa Embanta, naghanlong ang pamilya ni Okonkwo. Dito nanirahan ang angkan ng kanyang ina. Malugod siyang tinanggap na nakababatang kapatid na lalaki ng ina niya na si Ochendo. Tinulungan sila ng kanyang tiyuhing makapagsimulang muli. Binigyan sila ng lupang matitirahan at mapagtatamnan. Nagsaka sila ng unti-unting umunlad. Samantala, pinamamahalaan ng kaibigang si Oberica ang naiwan niyang sakahan sa Umofia upang siya'y kumita kahit wala roon. Nang minsan binisita ni Oberica ang kaibigang pagkalipas ng ilang taon, ay inihatid niya ang kinita ng kanyang sakahan at naibalita niyang nag-iba na ang kanilang sinilangan. May mga Europeyong misyonero nang nagsisimulang maghatid ng pagbabago sa kanilang paniniwala at kaugalian. Nagugulumihan ng ikinuwento ni Oberica kay Okonkwo na si Onyobe ay isa sa mga naging tagasunod ng mga ito. Hindi na ididetalye ni Okonkwo sa kaibigan kung bakit lumisan ang kanyang panganay na anak na lalaki sa kanyang tahanan. Bago itinakwi ni Okonkwo si Nyoye at lumisan ng Embanta, lihim na nakinig at sumapi si Nyoye sa simbahan ng mga misyonaryong Europeo. Nadama niyang tanggap siya ng bagong dating na mga puti nang niyakap niya ang Kristyanismo. Nasagot ang mga tanong niya sa buhay. Tanggap sa mga misyonero ito ang mga itinuturing na mahina, ang mga di kinikilala sa lipunan o ang mga tinatapon dahil sa kaugalian. Nakarating ito sa kalaman ng ama at siya'y tinakwil. Nang mapabulaanan ng mga misyonero ang ilang mga pamahiin o nakagawiyang paniniwala ay unti-unting dumami ang umanib sa kanila. Unang taon pa lamang ng kanilang pagkakatapon sa Embanta ay bumuo na ng mga gandang pangarap si Okonkwo sa kanyang pagbabalik. Nais niyang ibangon ang sariling reputasyon at higitan pa ang dati niyang buhay at katuyan sa tribong iniwan. Bago pa ito maganap, ay nagpapadala na siya ng salapi sa kaibigang si Oberica upang maipagawang muli ang kanyang obi at iba pang tahanan ng kanyang mga asawa at mga anak sa kanyang bakuran. Taliwas ang kanyang inaasahan sa nangyari sa kanilang buhay dahil iba na ang sitwasyon ng kanyang binalikan. Nagkaroon ng tinig at kapangyarihan ang mga puti sa mga katutubo. Sa simula, ang mga hindi pinagtutuunan ng pansin sa lipunan lang ang sumasapi sa mga Kristiyano, subalit may sumalibring iginagala at may mga titulo. Bukod sa dalang bagong pananampalataya, dala rin ng mga puti ang pamamahala. Nagtayo sila ng hukuman, umunlad din ang kalakalan. Ang mga mensahero ng korte ay lubhang kinamumuhian dahil sila ay arogante at mapanghalipin. Si Okonkwo at iba pang mga ginagalang na tribo ay nakaranas din ng lupit at kawalang katarungan sa pagdinig ng isang usapin sa ilalim ng mga puti. Nang makalaya sa kalupitan, idinaanan ni Okonkwo sa sariling mga kamay ang batas. Hindi niya matanggap ang pagbabagong dala ng mga mananakop sa kanyang sinilangan. Nawala at gumuho na ang kanyang kinamulatan niyang pamumuhay. Niyakap na ng kanyang katribo ang bagong pamamahala. Gumuho ang mga pangarap ni Okonkwo sa kanyang pagbabalik. Yun lamang po at maraming salamat sa pagbabasa sa Akdang Pagguho ni Chinua Achebe.